Pag-usapan po natin ngayon ay yung palagay ko marami pong dapat na baguhin ang Department of Foreign Affairs at saka po Department of Justice at Bureau of Immigration kasi sila po yung merong control sa issue po ng mga turista, yung pinagbibigyan ng mga visa ng mga turista, mga estudyante or yung mga lahat ng mga dayuhan na pumapasok sa ating bayan. Kaya ko po nababanggit ito dahil ngayon po ay lumutang ang napakaraming issue na mga Chinese national ay nakapasok at pinapasok ng gobyernong Pilipinas. Lalo na po nung nakaraang administrasyon. Yun talagang operasyon ng Pogo na alam naman natin ang PAGCOR po ang nagkaroon ng kapangyarihan dyan, binigyan ng kapangyarihan ng PAGCOR noong nakaraang gobyerno na sila ang mga siwa nito. Okay? Kaya naman ang dating ay para sinamantala ng Chinese community o ng Chinese national na pumasok dito sa ating bansa nang hindi nasalang mabuti kung ano talaga sila. At ang masakit nito, on record naman yan, meron sa kanila na na-involve sa iba't ibang klaseng krimen dito sa Pilipinas. Kahit noong nakaraang administration pa. At ngayon, lumalabas na parang illegal na sila dahil pinatitigil na nga ng gobyerno ang Pogo. Hindi man lahat pero marami na operasyon ng Pogo ang pinatitigil ni Pangulong Marcos. At higit sa lahat, kahit dun sa Pasig, under Mayor Vico Soto, ayaw niya ng Pogo operation. Kaya ho pinagbawal niya. Ngayon, ang isa ho sa matinding controversial ay dyan sa may Banban, Tarlac. Mula nung ma-discover na yung Mayor Alice Go ay hindi ho malinaw kung siya ba ay sa parang biglang panahon ay naging politiko at naging mayor pa sa kabila ng maraming hindi niya maipaliwanag na mabuti kung bakit siya nakarating niya sa Tarlac, paano siya naging politiko sa kabila ng 2021 lang umano siya nakapag-rehistro bilang registered voters. Wow, tapos after 1 year, naging mayor na. At na-discover pa ang maraming company dyan sa Tarlac na under ng mga Chinese group. Kaya nga, yung pagdududa na ginagamit ng Chinese government, Chinese national, ang Pogo at pagiging di umani estudyante rito, baka po sila ay parte na ng mga pag-iispiya, pagpasok dito sa ating bansa na katulad ng galaw nila sa West Philippine Sea. Nakakabahala po yan, delikado yan. Kung napasok ang Cagayan ng mga Chinese, napasok na ang Metro Manila, baka wala na tayong privacy. Baka lahat ng sekreto natin nalaman na nila. Di ba? Inuulit ko, kamakailan lang ay na-discover na merong 36 na Chinese national naging auxiliary, naging opisyal ng Philippine Coast Guard ng nakaraang gobyerno at na-discover lang ng kasalukuyang pamahalaan. So, suportahan natin ang ating pamahalaan through Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Maghigpit sila. Hindi lang po sa Chinese national. Sa lahat ng maaaring hindi naman ho talaga karapat-dapat na manatili dito ng matagal na panahon. Kasi pag estudyante, may limit yan. Pag turista, may limit lang. Pero kung dito na nakatira at dito na ho lahat nandito na, pero hindi naman natin alam kung lehitimo ang kailang pagiging estudyante o business dito, delikado. Ano ha? Hindi natin masisisi ang gobyerno at mamamayang magduda kasi nga grabe yung panghihimasok, pananakop, panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Okay? So isa ho yan sa isyong huwag nating ibaliwala. Tayong mga Pilipino may karapatang sabihin ito at panindigan at suportahan ang policy na ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos na taliwas doon sa nakaraang policy ng Duterte administration na masyadong naging open, especially sa mga Chinese national. Okay? Sunod na pag-usapan po natin itong
Grabe ano. Yung, well, ayaw ko nang iparinig sa inyo kasi parang mga batang nagtatalo. Pero normal lang sa politiko yan eh. Parang ganon. Sa Senado po, sa dami ng pag-uusapan, sa dami ng mga panukalang batas na naipasa na sa kanila ng Kongreso, tapos na sa Kongreso, meron pang mga ibang mga proposed bill ang bawat senador. Ay ang laging pinagtatalunan nila ay rules na nababiolate ng kanilang member. Mga hindi nakakasunod sa mga rules ng Kongreso, ng Senado. Di ba? Ano yun? Senate President Zubiri, bakit ganun? Mga senador ng Republika ng Pilipinas, simpleng rules ng Senado, paano ang obligasyon nila sa araw-araw ay pumasok? Ano ang obligasyon para maging maayos ang mga public hearing? Paano patakbuhin ang maayos na proseso sa in-aid of legislation, investigation at iba pa? Abay, alam niyo nung araw na magagaling mga veteranong senador ang nandyan, hindi ho napapag-usapan ng rules. Kasi ang rules ng Senado, internal ninyo yan. Panloob na policy ninyo yan. Dapat kayo-kayo na lang ang nag-uusap dyan. Kayo-kayo ang nakakaalam dyan. Pero ginagawa niyong pagdebatihan sa session hall ng Senado, nakikita ng publiko ang mga problemang hindi nasusunod. Katulad po isang insidenteng nangyari dyan. Si Senador Ramon o Bong Revilla, ewan ko kung na-aksidente ba yun, kung anong nangyari doon. Sumakit daw yung paan, namaga. So ilang araw yata hindi nakakapasok. Pinaalaala sa kanya na under the rules, dapat pumapasok. Eh sabi ni Senador Revilla, kasi namagaan pa ako, paano makapasok? Sabi naman ni Senate President Zubiri, hindi man tinukoy na siya. Sabi niya, meron tayong kasamahan dito. Hindi makapasok dahil na-aksidente raw yung paa. Pero nakakapunta sa party or meeting ng mga political party. Naku, doon na. Hindi ho binanggit ang pangalan pero tumayo si Revilla dahil ang alam niya siya yung tinutukoy. Kasi si Revilla ang may nakatungkod na nagpunta doon sa meeting ng mga political party nung pinagsama yung lakas CMD at saka Partido Federal ng Pilipinas ng ating Pangulo. So yun. Nakapunta si Bong Revilla sa meeting ng mga politiko pero hindi raw nakakapasok sa Senado dahil namamagaan pa. Di ba para mga bata? Ay nako. Well, kaya kung ito ay tinatalakay, napapag-usapan, para malaman ng mga Pilipino sa buong mundo. Dahil tayo mga Pilipino ang may-ari ng pera na ginagastos ng lahat ng senador. Ano man ang kailang ginagawa. Pero yung mga isyong yan na internal problem nila, napapublic pa kasi hindi nila kontrol ang sitwasyon. Samantalang kung merong voluntary na sumusunod at disiplina sa mga rules, hindi na kailangan pagdebatihan yan. Dapat ang pagdebatihan paano gagawa ng magagandang batas na mayroong talagang magandang quality para sa Pilipinas. Yun eh. So ibang-iba talaga ang mga senador ngayon. Nakakapanghinayang. Maraming magagaling na senador noong araw ang wala na. Pero ngayon ito mga pumalit. Ibang-iba ang dating nila. Kaya next election, 2025, malapit na po yan. Bahala na kayo kung sino ang inyong ipapalit sa kanila o kung dapat ba at karapat-dapat pa silang manatili sa kanilang mga posisyon.